Tahimik! Sa mamamayan ng Kembayan, nais kong ipaalam sa inyo na kami ng aking asawa ko ay malapit na magkaroon ng anak. Yiki! Ayun na. Mga mamamayan ng Kembayan ng mahilig na balik ng Yay! Yun na rin talaga. Araw na lang ang lalabas ng ating anak. Uy lang ang yan. Ayan na, Ibong Garuda! Doon tayo magtago sa malapit na, dala na sigurado. Sa TV. Sige, sige, dito na lang. Ang kanilang anak, Ngunit. Cute niya na yung anak nila. Nandiyan pa si Garuda. Buti pa, iwan na lang natin. Baka abala pa yan sa atin. Ay, nandun yung gano'n na ba? Iwan natin kasi. Mahuli pa sa ibang Garuda. Mabuti hanggang dito na siya. Para sa tayo siya, tayo mabuhay. Tagal. Aso? Bata ay nakalagay sa isang hindi na makakaas. Halos nag-iakap puso na nila sa pag-iwan nila sa anak. Buti na lamang at di nagtagalan. Mama, buhay niya ba? Ay, narinig ko. Naging character yung Narita. Narita, Aso yan. Isang bata. Napakagandang bata. Scholar ng bayan yung nanay. Hindara po na sa school, pero parang wala tao. Laksan para mapahinggan dito. Pero wala silang nakitang tao sa paligid. Kaya inuwi ng mga kalahal na si Diohara at ng kanyang asawa, ang bata. Sanayon nila sa isang bahay at pinangalanan nila ang bata ng Laila. Lumipas ang mga taon, lumaki kami sa Pichani si Pichani. Samantala, sa palasyo ng Indramura, sino yan? Si Ian? Wala ka talaga. Maniwala ka. Sakit, lagot ka kayo. Tapat ang pag-ibig ko sa'yo. Gadin. Paano kung may makita kang mas maganda sa akin? E di papalitan niya ako yan? Medyo lang. Yun ay kung may gaganda pa sa'yo. Ngunit matapos nito ay pinakayin ko piniligasan ang buong Indrapura upang malaman niya kung may nakita ako ang mas nakita sa kanya at nakita nga ng kanyang mga banyaw si Inasal at Nakahanap na po kami ng mas maganda sa inyo. Siya po ba magiging bagong dama? hindi ko alam na kailangan niyo po ng dama para... Anong dama? Anong dama sinasabi mo? Ano mo na yun ah? Kulong niya siya! Kulong siya! Kulong. Kulong! Pangit. Ako na kayo, ano ko yung may lagi na... Mula noon ay lagi namin na pinililasan si Milasan. At lalo na kapag wala ang sultan sa palasyo. Tama na! Kung gusto niyo na ako mamatay, di ko na yung pistak ito sa atin ng tatay ko. Tapos ipitak ko. Hindi lang sa tubig mo dito eh. Walang sense. Kung gagawin niya lang naman yun, mamamatay na ako eh.
Yes. Wala na yung sinasabi niya. Yes. Kaya ang nangyari, sa umaga ay nagmisturog bangkay si Villasan, ngunit tuwing gabi ay siya ay nabubuhay. Saan yung isa? Kaya hindi ko na matiis kung nangyayari sa ating pagpipidasal. Kung sakaling magpatuloy ng punta ng Pilipinas, maraming mamamatay na. Kailangan pa yun kayo kape. Alam ko na! Eddie, magpagawa ka naman kaya ng kasilyo kung saan siya lang yung nakatira. Repeat costume. Tama ka rin. Tama. Sa likod nila mo. At ganoon nga ang nangyari. Naglahoy na panatag ang loob ni Villasan sa pag-aakalang patay na si Villasan. Masaya na sa minsan ay naisipan ni Santa Pumida na oras Napakalaki naman ng gubat na ito. Ang itawag mo sa akin. Nakit sa boy. Aba! Ba't may paraso napakalaki dito? Saan? Okay. Hindi lang walang tao ah. At tinignan ni Sultan Pumida kung may tao sa loob. Di nagtagal. Bisita to. Sandali. Ito na, pagkaganda sila. Kasi naman. Sila kayo, sige naman. Siguro bukas kung babalikan ko. Makikita ko na siya isa. Next na ba? Ang galing talaga, iniisip niya. Kinabukasan. Kanya na stop. Tulog pa rin siya. Hintayin ko na siya hanggang magiging siya. Oh! Sino ka? Ang ginagawa mo dito? Mas maganda ka pala pag isa. Talaga lang sila eh. Umiinom na eh. Huli ka. Sumutulog na agad. Teka, maaari ko bang tanongin kung bakit may isang napakagandang bilang dito sa nila? Oh my God! Oh my God! Kasi ang sultana kayo dahil may gawa ng plano nito sa akin. At isinalaysay ni Villasan lahat ng pang-aambusong ginawa sa kanya ni Villasan. Sa galit ni Mahindra ay pinakasalan niya si Villasan at naiwang mag-isa si Villasan. Makalipas ang ilang taon, matapos ang pagtakas ng mag-asawang sultan ng Tembayan sa kasamaan ng Ibong Garuda, sila ay nakabalik din sa kanilang palasyo. Nagkaroon sila ng isang lalaking anak na si Sinapati. Isang araw, ang anak ng lalaki ni Yuhara ay naglablay patungong Tembayan. Hindi, Mukha mo ang kapatid ko si Villasan eh. Ikaw ang anak ng sultan ng Tembayan. Oh my God. No! Ha? Ganun ba? Tara, punta tayo sa aking ama at ina. Nakapakilala kita. Tama ka. At naging magkaibigan ang Sinapati at ang anak. Sinapati? Sige, babae ah. Yay! Nakaliwa ko sa'yo noon eh. Kasi kumukha mo. Kasi kumukha mo, ang kapatid ko si Villasan eh. Ah, okay. Teka, papakilala muna kita bago sabihin. Tama. Ina. Ayos ko pakilala sa iyo, aking kaibigan. Taga Indrapura. Sabi daw niya, kumukha ko raw, sa kanyang kapatid. Iba yung kayo anak ko dati na naniwalay sa akin. Noon ay may naiwan akong isang anak sa may ilog. Lalaki siya. Iwan namin siya. Babae siya. Kailangan namin siya magkakaroon. Sorry. Oh my God, mukha lang talaga. Lalaki. Iba yung Sabi lalaki. iba yung lalaki kasi kapatid ko rin. Ang kwento lalaki. Sinapati. Kwento sa atin. Samahan mo itong ginaw-ginaw. Tingnan mo. kwento sa atin. Si Boji. Lalaki si Sinapati. Sabi ko nga kamukha. Sige, lumayas na. Kaya nga yung